So, welcome back mga katambay dito sa Damn. So, may bago tayong sulat ngayon. Um, Basahin natin, bigyan natin ng advice. So, umpisa na natin. So, ito na, babasahin na natin yung sulat. Okay. Dear Kuya Jaime, itawag nyo na lang ako sa pangalang Angel. 28 years old, may 2 anak, at isang OFW sa Middle East. May asawa po ako, Kuya Jaime, at nandyan siya sa Pilipinas. 2 taon po ang kontrata ko dito sa abroad, kaya medyo nakakamiss din dyan sa Pilipinas. Okay. 2 taon, medyo sandali lang 2 taon eh. So, tuloy natin. May dadaing po sana ako tungkol sa sitwasyon ko ngayon. So, may nanligaw po sa akin sa chat at naging boyfriend ko na po. Andyan rin po siya sa Pilipinas nagtatrabaho. Alam po niya na may 2 anak ako at may asawa. Pero tanggap niya po at tinuloy pa rin niya ang manligaw hanggang naging kami sa chat. Okay. Delikado nga yan, may asawa ka. Tuloy natin. Talaga. Hindi po ako nagkukulang sa pagsuporta ko sa pamilya ko sa Pilipinas. Pero ang masaklap, nababalitaan ko po sa mga kamag-anak ko na parating lasing ang asawa ko. At parating lumalabas ng bahay at wala po siyang trabaho. Parang naging normal na yung mga ganyang sitwasyon na. Karamihan ata ganyan na. Tuloy natin. Nangako kami ng boyfriend ko sa chat na pagkatapos ng kontrata ko dito ay magkikita kami at magsasama. Damn, girl. Iba ka. You're different. Nakatotoo yun eh. Tuloy natin. Ang problema ko ngayon ay paano ang aking asawa. Nagtipaklong na yan. Nagtanong ko pa. So, sagutin namin mamaya. Sagutin natin. Okay, tuloy natin. Hindi ko na siya mahal. At gusto ko na siyang hiwalayan. Ano po ang aking gagawin, Kuya Jaime? Sana matulungan niyo po ako. Lubos na gumagala, Angel. Angel pa naman pangalan mo. Yan. Naligaw na Angel. May iba ng daan. Ay, nagtipak ako. So, Angel. So, gusto mo makipaghiwalay sa asawa mo. Dahil may boyfriend ka ng kamo sa chat. At pag uwi mo, magkikita kayo ng boyfriend mo sa chat at magsasama kayo. So, ibig sabihin nun, nagtitiwala ka ngayon sa boyfriend mo sa chat. Chat lang yun. Hindi pa kayo nagkikita ng personal. Pero, siguro sa tagal ng pag-chat nyo, pagkukwentuhan nyo, nakilala nyo ang isa't isa, kaya palagay yung loob mo na pag dumating ka dito sa Pilipinas, hindi ka lolokohin ng kachat mo na boyfriend mo, sabi mo ngayon, boyfriend mo ngayon, at magsasama kayo. Kahit na may asawa ka at may 2 anak ka na. Dahil nga sa sitwasyon ng asawa mo, walang trabaho, laging lasing, yun ang parating dinadahilan ng mga nasa abroad na babae, na ganito ang asawa nila sa Pilipinas, kaya naghahanap sila ng iba para maging maganda yung buhay nila. So, in the first place, pumunta sila sa ibang bansa para
paghanap buhay, para maging magandang yung takbo ng pamilya nila. Yung estado ng pamilya nila. Nang tipaklong na yan. Napansin ko lang kasi, ganito yan. Napansin ko, lalo na pag babae ang nag-abroad, may time na kapag wala na sila dito sa Pilipinas, nasa abroad na sila, lalo pag nakakapaggala-gala sila, nakasalamuha sila sa ibang mga kasama ay mga pareho natin mga Pilipino, mga kabayan natin. Sumasaya sila, nagiging wide yung pananaw nila sa buhay. And then pag nakakabalita ng mga ganitong sitwasyon tungkol sa asawa nila sa Pilipinas, nag-iba yung takbo ng pag-iisip nila. So para silang nakawala dun sa ibang bansa na pwede nilang gawin ang gusto nilang gawin. Dahil nga may trabaho sila doon. So nandun yung tinatawag nating nandun yung pride na sila yung bumubuhay sa pamilya nila, lalo na pag walang trabaho yung lalaki sa Pilipinas. Na dapat lang ng lalaki ang nagtatrabaho. Kung medyo nahihirapan man, basta may trabaho yung lalaki sa Pilipinas. Kaya yung minsan, naghanap ng iba nga yung babae na pag nakapag-chat lang ng may trabaho sa Pilipinas, sabihin natin mas okay yung study ng buhay, na in love ito, at yung loob, umiiba. Yun ang kadalasan nangyayari pag hindi naman based on experience. Ano nang tipag? Hindi naman based on experience. Sabihin natin, karamihan lang. Yan ang kadalasan nangyayari sa mga nasa abroad, mga OFW. Kalimitan yan mga babae kasi karamihan naman babae nag-abroad. Minsan mga lalaki, minsan na lang naman mga lalaki. Pag lalaki naman, pag matagal na nasa abroad, sana yan, paghanap ng ibang pamilya, pang babae siguro rin. So yun. So yung tanong mo na, anong gagawin mo sa asawa mo? Siyempre hindi mo nang pwede kang kasuhan ng asawa mo, siyempre. Pwede kang kasuhan ng asawa mo. Pakikiapid. Bigat yun na kasi, makukulong ka nun. So, pero ang society naman natin, ganito lang ang Filipino society kasi. Hindi kasi tayo, siyempre may annulment, di ba? Pwede kang magproseso doon sa tamang proseso. Mag-file ka ng annulment. So it take years bago magtas ilang years na. Kaya hindi masyadong natutuloy yan. So ang society ng Filipino society naman, maintindihan naman yan eh. So kapag ayaw na ng babae, wala magagawa yung lalaki. Ayaw ng babae, ayaw ng isa, anong gagawin mo? Pipilitin mo siya. Ngayon kayo, ayaw na nga sa'yo. Di ba? Yun yung kwento ng may nangyari sa tulpo dati dyan. Nag-iwalay din sila kahit sabi na pwedeng hindi nagkaayos, bumalik sa Pilipinas. Di ba? Tungkol sa OFW na may ikon din sa ibang bansa. So, yung sabi ko nga, maintindihan naman ang Filipino society. So, pag sinabing ayaw na ng babae, wala magagawa yung lalaki. Sasabihin pa sa lalaki, yung kalalaki mong tao, anak mong tipak, no? Ay, mukhang daming babae dyan. Huwag ka nang pa na ibang babae, hindi lang yan ang babae sa mundo, lalaki ka. Huwag kang iyak-iyak dyan, tadyakan kita dyan eh. O ganun. Di ba? Kaya sabi nga, babayaan mo, maghanap ay, babayaan mo siya. Kung yun yung gusto niya, maghanap pa na ng ibang kalalaki mong daming babae sa mundo. Ganyan yan, ganyan. Kahit na masira na yung pamilya. Basta, ang importante, sabi nila, yung anak nyo, supportan nyo yung isa't isa yung anak nyo, mga ganun.
So, nasa sayo naman yan kasi. Kung alam mo yung consequences na gagawin mo, kung ayaw mo mabuo yung pamilya mo, kung magdesisyon ka na iwalayin yung asawa mo, nasa sayo yan. Depende sa asawa mo kung pakukulong ka niya or magpa-file ka ng annulment, mga ganyan-ganyan, process. O, hindi naman natutuloy yun. Kadalasan naman yun, pag-usapan na lang tungkol sa anak, maghiwalay na lang. Ganun. Yung proseso dito sa Pilipinas. Depende nga, sabi mo, depende sa'yo. Kung ano yung kwan, kasi isipin mo yung consequences ng gagawin mo tungkol sa anak mo. Broken family yung anak mo eh. Yung broken family yung anak mo, dalawang anak mo. Pero inisip mo naman yung future mo naman para rin sa mga anak mo, para maganda yung future ng anak mo. So depende sa'yo. Kung anong maging decision mo, siguro din mo, paninindigan mo. Yun lang. Ano naman dapat sa buhay. May mali man yan o tama, dapat panindigan mo. Ginusto mo yan. Ano ba gusto? Ano ba gusto? Hindi, sa totoo lang, hindi naman talaga ako sangayon sa mga ganyan-ganyan. Pero, isipin mo rin yung side ng babae. Gusto rin maging maganda yung buhay nila. Kaya nagsawa nga naman sa asawa niya na wala naman nangyayari. Yeah, so feeling nila, deserve nila something better, someone better. Pagkakait mo ba yun sa kanila? O, di ba? Pero may legal process pa rin tayo na sinusunod. Karapatan pa rin ng asawa mo kung gusto niya dumaan sa legal process. Sana nga, kung ano man decision mo, maging masaya ka. Yun lang yun. Ibig sabihin nun, bahala ka sa buhay mo. The fuck? Ganyan na yun. Damn, my man. So yun. At the end of the day, wala kang masisisi. Decision mo yan. Isipin mo lahat. Tingnan mo ng isipin mo yung anak mo, isipin mo kung anong maging decision mo. Panindigan mo. Yun lang. So, yan lang. Doon lang tayo ngayon. So, sa mga gustong sumulat ng nilang mga love experiences, sa love problems man yan or what. So, email nyo lang po ako sa danceyourproblem@gmail.com. danceyourproblem@gmail.com. So yan. Email nyo pa ako doon. At bibigyan natin ng advice yung mga problema nyo sa pag-ibig. So hanggang dito na lang. Thanks for watching. Like and subscribe nga pala dito sa channel ko. DM Jaime. So, yun yung love advice natin ngayon. So, thanks guys for watching.